Good morning, welcome to Pinoy V Automation. So sa channel na to guys, gagawa tayo ng content based sa onlinejob.ph using Zapier or Make, but we'll focus on Make.com because mura po siya. So ngayon guys, makikita nyo meron na-post po dito last June 2023. So ang kinakailangan kung mapapansin nyo, bigay ko din po dito yung link sa under my description. So makikita nyo dito, naghahanap po siya ng make using make.com. So kailangan niya ng makapture yung leads tapos automatically goes into the CRM. So papansin nyo dito, ito yung job description niya. So check nyo lang po sa baba. And then ito po yung ginawa po natin na sample. So, meron tayong Google Form. Example lang to, Google Form. Pero pwede kayo gumamit ng Typeform if meron kayong budget for that one. And then, after mag-sign up siya dito, dapat malalog dito sa Google, sa Google Sheets. And then, meron tayong router. So, itong router, magsasend siya ng notification from HubSpot CRM and then for the Slack. Right, so try natin ano yung magiging result dito. So, gawa tayo ng submit tayo ng another response. So, example lang. So, gawa ta dito. Example yung name ko. Yan. Sample natin yan. Tapos gawa tayo ng Pinoy VA automation at gmail.com, and then services web development. Check natin yan. Tapos punta tayo sa make run once natin para makita natin yung result. Right guys, meron ng result si Google Form. So meron na yung result. So makikita mo dito. Meron ng output. Yan. And then mapapansin mo dito sa ating router, meron ding one output. Ano yung one output? Check natin for leads sa Google Sheets. So meron siyang lumabas yung name ko. Ito yung sample kanina, yung name ko, services, tapos yung date. So, sa Slacks naman natin, kung makikita mo sa Slacks, meron tayong bagong new leads. So, yung full name ko, at saka ito. And then, punta tayo dito sa HubSpot CRM. So, mapapansin nyo, nag-pop up na siya. So, yun guys, yun yung natin, goal natin today. Tuturuan ko naman sa inyo yung build process. First, click lang natin. So, Google Form. Mapansin natin Google Form. And then, scroll natin sa baba. So, watch responses. So, click natin yan. And then, make sure na connected. Pag hindi pa nakakonect, so click nyo lang yung add. Tapos, sign in with Google account. First, second thing is kukunin yung form ID. So, paano ba malaman yung form ID? Punta lang kayo dito sa Google Form nyo. Tapos, check nyo yung ito, service request form. Tapos, ito yung Google Form ID. Copy mo lang yan. And then, paste mo dito. Right? And then, click save. Key all. And then, next, gawa tayo na gawa na another module na naman. So, select natin yung Google Sheets. So, click natin yung Google Sheets. So, add a row. Appends when a new row button is table. So, click that one. And search. So, make sure pag hindi pa connected yung Google Sheets nyo, click nyo lang to add. And search by path. And then my drive. Select nyo lang yun dito yung file. Click the file. So, makita nyo dito, type nyo lang kayo ng leads, kung ano yung leads tracker. So, makita mo naman dito is leads tracker yun. Yan. And then, sheet name. So, sheet 1. Right. So, value. Yan. Can leave that one. So, ang value nyo naman niya, so, i-mapping nyo na lang. So, map nyo siya dito. So, yung ID niya is spans. Okay, let me just refresh. So, sometimes guys, makikita nyo dito yung response, hindi siya lalabas agad.
So, ang gagawin nyo dyan dito is i-right click nyo to, tapos send this module. Yan. So, meron siyang lalabas na output. So, ang gagawin nyo dito sa kabila naman, so, close nyo lang or refresh. Sometimes kasi hindi siya lalabas agad dito. So, ang gagawin nyo, close nyo muna to or delete nyo muna, delete module. Click add again and then Google Sheets, add row, and then select nyo yung file. Gawin natin na leads tracker. Tapos imamap nyo yung sheet nya, sheet 1. Tapos mamap nyo yung value galing sa Google Form. Click nyo lang yan. So mapapansin nyo, lalabas na yung value. So dito, breakdown nyo lang. So kukunin natin yung answers. Tapos value, website development. So sa website development, dito siya sa services. So map nyo lang siya, services. So click natin dito. Kukunin natin yung value. So value niya email. So dito siya, email. So, click mo lang yan. First name, so syempre itong pinakababa. Oops. Just make sure delete nyo yan. So kukunin natin yung value. Drop down kasi naka JSON file to siya. Answer of value sample 1. And then scroll down, tapos click nyo lang save. Right? And then para matest natin na working siya, so right click nyo lang run this module. So mapapansin nyo meron na siyang responses. Yan. Makita mo dito. Okay. Yan. Meron siyang lalabas. Pag walang error, so good siya. Nothing. So next, gagawa tayo ng router. So sa router naman is magdi-distribute yan siya. Yan. Magdi-distribute siya from this one. So di-distribute natin siya kay HubSpot. So show more and then create and update contacts. Click nyo lang to. And then make sure, pag hindi pa connected yung HubSpot nyo, click nyo lang tong add. And then follow the instruction na lang din po. So sa akin is connected na siya. So mayroong lalabas to. All fields, so it means lahat ng fields lalabas dito. Pero sa akin is i-compact ko na lang. So ako na yung magsiselect. So add ako ng properties. So sa K1, so mapping lang to. So dito kasi is pag type mo ng name, meron siyang first name, last name. Pero ang ginawa natin is instead of full name naman, so pwede natin i-click yung name. Tapos yung value niya, so mapapansin mo naman dito, yung value niya is nandito sa pinakababa. Sample 1. Ito yung value niya. Yan, and then add item tayo. So next is email. So search natin yung email. So email niya, and then map niya yung value. So ang value niya ito yung dito. Drop down, answers, yan. Click na lang natin to. Yan. Yun siya. Then click nyo lang, save. After that, right click nyo, run this module. Yan. Click OK. Pero yung lalabas, yan. It means result. Meron siyang one result. So next, gawa natin is Slack naman. So Slack, type na natin Slack. Create new message. I think create this new message, yeah. Yeah. Wait, channel. I think create this message. Yeah, create this message. So, select natin yung create this message. Yan. So, make sure sa akin connected na yung Slack. Sa inyo, click nyo lang tong add, tapos continue na po. Tapos, makikita nyo dito is yung enter ID or name. So, select from the list lang tayo. So, meron na akong channel. So, mapapansin nyo sa Slack ko, meron akong channel ng leads. So, yan. Select natin public channel. Tapos, makikita nyo, meron tayong public channel. Click na natin yung leads. Ay, yung text. So, dito yung magte-text. So, meron akong notepad. So, ang ginawa ko, ito lang yung ginawa ko. So, meron akong leads. Yan. So, copy ko na lang yan.
And then, ipipaste ko dito. Tapos, mamap ko dito yung name. So, at least, dito ata yung name. Sa baba, score, tapos name. Map ko lang yan, tapos email. Ito yung pangalawa yung email. Email. And then, click ko lang, save. And then, right click, run this module. Click OK. Yan, meron siyang lalabas na result, 1. Right, so test naman natin. So just make sure na lang guys if gumawa kayo, don't forget to save. So click natin, save. Alright, tapos auto-align natin. Okay, run once natin siya. Right, so service request. So gawa tayo ng another service. So lagay naman natin dito is lagay natin a sample name. Sample name. And then sample name at gmail.com. Select ang services, automation, click submit. So, run natin to. Run once. Dapat meron siyang lalabas 1. Yan. So, it means pag merong lalabas, meron siyang na-filter, meron siyang na-receive. So, check naman natin sa leads tracker natin. Yan. Sample name, lalabas siya. Automation yung service. Sa leads, so lalabas din siya. So, sample name. And then, punta tayo sa contacts. Check natin. Meron din siya, sample name. So, that's it guys. Thank you for watching. So, please subscribe para gagawa po tayo ng more. At comment below po guys kung meron kayong ipapagawa sa atin na based sa automation. That's it for now.